Hello sa inyong lahat, magandang buhay. Ngayong araw ay December 4, 2024. 21 days before Christmas, bago sumapit ang Kapaskuhan. Ipapaliwanag ko sa inyo, I'm sure na alam to ng karamihan. Opo, alam nila to. Yung Aguinaldo, yung Christmas bonus, pero ipapaliwanag ko sa inyong pating kung saan talaga nagsimula yung Aguinaldo. Okay? Hindi si Emilio Aguinaldo ang pinag-usapan natin, kung hindi yung Aguinaldo tuwing Pasko. Okay, tara. Ipapaliwanag ko sa inyong lahat ito. Okay, ito po si Emilio Aguinaldo Infante, isa sang general at revolusyonaryong Pilipino. Okay, ang kanyang kapanakan, March 22, 1869 sa Cavite, Ho, na kilala na yung bilang Kawit Cavite. Okay, namatay siya noong February 6, 1964 sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City. Okay, ito yung ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Aguinaldo tuwing Pasko? Sa wikang English ay Christmas bonus ang tawag. Okay. Mamaya ipapakita ko yung isang screenshot. I-screening shot ko pa to sa Google Translator. Kasi tinanslate ko kasi to. Aguinaldo is a Spanish. Tapos tinanslate ko sa English. Christmas bonus ang lumalabas. O diba? Bakit Aguinaldo ang tawag sa Christmas bonus? So, alamin natin ito. Ano ang Aguinaldo? Ang termino Aguinaldo ay tumutukoy sa taunang Christmas bonus na ang mga negosyo sa Mexico ay kinailangan na ng batas na bayaran sa kanilang mga empleyado ang pagbabayad, kung minsan ay tinatawag na ika-13 sweldo, ay dapat gawing bago ang December 20 ng bawat taon. Sa madaling salita, ang Aguinaldo ay isang pagkahalatang termino para sa mga regalo na ibinibigay tuwing Pasko. Ang Christmas bonus ay isang uri ng Aguinaldo na ibinibigay sa mga empleyado. Ang Christmas bonus ay naging isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga Pilipino, at ito ay isang paraan ng pagpakita ng kanilang papahalaga sa kanilang mga empleyado. So, ito yung sinasabi kong isang screenshot na screening shot ko pa kasi tinanslate ko sa Aguinaldo, Espanyol, diba? Tapos, ang kalabasan sa English ay Christmas bonus. So, sa karamihan mga taong Pilipino, hindi ko sa nilalaat pero yung iba alam kasi yung Aguinaldo. Kapag sinabing Aguinaldo, automatic na Christmas bonus yun. Paano kaya sa mga walang alam? Kaya nandito ako pala ipaliwanag ko sa inyo ito na yung malapit ang Kapaskuhan. Okay. So, ganun po yun. Pananakop at Kristyanismo. Na dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, isa sa
Kanilang paunaing layunin ang papalaganap ng Kristensismo. Gumamit sila ng ibang-ibang paraan upang hikayatin ang mga Pilipino na yakapin ang relihiyong Katoliko, kabilang na ang paggamit ng mga misyonero at pagtatayo ng mga simbahan. Pagpapakita ng Pasko kasama sa mga itinulo ng mga misyonero, ang mga kaugalian at tradisyon ng Kristensismo, kabilang na ang Pasko. Ang Pasko ay isang mahalagang kapistaan para sa mga Katoliko at nais ng mga Espanyol na ipagkita ito sa mga Pilipino. Pagtanggap at pagbabago. Ang mga Pilipino ay nagsimulang tanggapin ang Pasko, nulit hindi na nahulugan ganap na tinatanggap nila ang lahat na kaugalian at tradisyon ng mga Espanyol na impluwensyaan ng kanilang sariling kultura at paniniwala ang kanilang pagdiwang ng Pasko. Pagsama-sama ng kultura, ang mga Pilipino ay nagsimulang pagsamain ang kanilang sariling mga kaugalian at tradisyon sa Pasko na naging natataning sa Pilipinas. Halimbawa, ang pagkain ng Noche Buena ay isang tradisyon na nagsimula sa Espanya, nulit na ibahagi ang menu ng pagkain upang isama ang mga pagkain Pilipino. Sa madaling salita, ang Pasko sa Pilipinas ay isang halimbawa ng pagsasama ng kultura ng Espanyol at Pilipino. Pagkamat nagsimula sa pananakop ng Espanya, ang Pasko ay naging mahalagang bahagi ng kultura ng mga Pilipino at patuloy na ipagdiriwang sa ibang-ibang paraan. Hanggang dito na lang yung ating video explanation na yung araw na ito, December 4, 2024. Maraming salamat sa pakikinig. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyong lahat. So, paalam!